Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, makikisuyo muna ako sa'yo. Mag-iwan ka naman ng isang munting komento kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Nakakatuwang isipin na habang binubuksan mo ang kwentong ito, may iba ring mga pusong nakikinig mula sa iba't ibang sulok ng mundo. At ngayon, sabay-sabay nating silipin ang isang pamilyang sa paningin ng lahat ay perpekto, pero sa loob ng kanilang napakalaking tahanan ay may mga lungkot na tahimik na sumisigaw. Sa bayan ng San Jacinto sa Batangas, halos lahat ng tao ay kilala ang pangalang Valmores. Kapag binanggit iyon, ang unang pumapasok sa isip ng mga tao ay mga truck na dumadaan sa highway, malalawak na palaisdaan, mga cold storage warehouse, at isang mansyon sa burol na tila hindi nilulumot ng panahon. Ang mansyon na iyon ay pag-aari ni Don Severino Valmores, isang lalaking kinatatakutan sa negosyo ngunit iginagalang ng marami dahil sa yaman, disiplina at impluensya. Ngunit gaya ng maraming tahanang maganda lamang sa paningin ng nasa labas, may mga parte ng buhay ni Don Severino na hindi kayang tapalan ng pera. 12 taon na ang nakalilipas mula nang bawian ng buhay ang kanyang asawang si Helena dahil sa komplikasyon sa puso. Simula noon, tila unti-unting naging bato ang dibdib ni Don Severino. Hindi na siya muling nag-asawa. Hindi na rin siya natutong tumawa ng malaya. Ang tanging iniwan sa kanya ni Helena ay ang 3 anak nilang babae, si Amelis, si Yesela at si Siriena. Si Amelis, ang panganay, ay 28 na, mahinhin, mahinahon at laging maayos kumilos. Sa unang tingin, aakalain mong wala siyang problema sa buhay. Palagi siyang maayos manamit, magalang sa mga tao at bihasang ngumiti sa mga charity event ng pamilya. Pero ang totoo, matagal na niyang kinikimkim ang pagnanais na mamuhay para sa sarili, hindi para sa apelidong lagi niyang pasan. Si Yesela, ang ikalawang anak, ay 26. Kung si Amelis ay tila malamig na kandila, si Yesela naman ay apoy na kayang lumaban sa hangin. Matapang siyang magsalita, mabilis mainis sa kawalan ng hustisya at madalas sumalongot sa ama kapag usaping kao sa bukid o kumpanya ang pinag-uusapan. Sa kabila noon, siya rin ang may pinakamalambot na puso sa mga manggagawa ng pamilya. At ang bunso na si Siriena, 22 anyos, ay tila musika sa gitna ng katahimikan ng mansyon. Siya ang pinakamasayahin sa 3, mahilig sa lumang piano ng kanilang ina, at may kakaibang paraan ng pagtingin sa mundo, parang laging may hinahanap na kulay sa gitna ng maputlang araw. Ngunit sa likod ng pagiging masigla niya, ay isang lungkot na siya lang ang nakakakilala. Sa loob ng mansyon, hindi lamang ang pamilya ang nagkakasalamuha araw-araw. Nariyan si Aling Zenovia, ang matandang katiwala, na halos mas matagal pa sa bahay kaysa sa maraming kasangkapan doon. Nariyan si Maida, ang kusinerang may mahigpit na dila ngunit malambot ang loob. Si Loret, ang batang labandera na madalas maging tahimik na saksi sa mga nangyayari. At si Rufino, ang driver at kanang kamay ni Don Severino na marunong tumingin ng diretsyo ngunit bihirang magsalita ng lampas sa dapat. "Maida, pakidagdagan ng tiyan ni Papa?" Mahinang sabi ni Amelis isang umaga habang magkaharap silang 3 sa mahabang hapag. Tahimik na tumanggo si Maida. "Opo, Hija." Hindi sumulyap si Don Severino. Abala siya sa pagbabasa ng report tungkol sa trucking division. "Mamayang 10:00, may darating na mga investors. Kayong 3, presentable dapat, walang aayis." Nagkatinginan ng magkakapatid. "Papa," maingat na sabi ni Amelis, "may schedule po sana ako sa charity clinic mamayang umaga. May check-up po ang mga buntis na tinutulungan ng foundation." "Wag na muna." Hindi siya tumingala. "Mas mahalaga ang darating na bisita." Napayuko si Amelis. "Opo." Hindi napigilan ni Yesela ang sarili. "Laging ganoon, Papa. Kapag negosyo, lahat kailangang sumunod.
Paano naman ang mga taong nakaasa sa Yesela? Isang salita lang iyon, pero sapat para tumahimik ang buong mesa. Maging si Sirena ay tumigil sa marahang pagtapik sa baso niya. Malamig ang boses ni Don Severino nang magsalita siyang muli. Ang pamilyang ito ay hindi pwedeng maging kampante. Maraming gustong bumagsak tayo. Habang nasa pamamahayan na ito kayo, susunod kayo sa akin. Pagkaalis ni Don Severino, saka lamang nakahinga ng malalim ang tatlong magkakapatid. Hindi na yan magbabago, bulong ni Amelis habang pilit na inaanas ang napkin sa kanyang kandungan. Kung hindi tayo kikilos, hindi talaga, sagot ni Isela habang nakatingin sa direksyong nilabasan ng ama nila. Pwede bang isang umaga lang na walang sermon tungkol sa family image? Mahinang sabi ni Sirenia sa kapilit ng ngumiti. Nakakawalang gana sa pandesal. Natawa ng bahagya si Amelis. Si Gisela man ay napailing, ngunit saglit lang ang gaan ng sandali. Sa mansyon ng mga Valmores, bihirang tumagal ang gaan. Sa bayan, kilala si Don Severino bilang matatag na haligi ng disiplina. Ngunit sa loob ng bahay, ang kanyang pagmamahal ay madalas magmukhang utos. Hindi siya marunong magpakita ng lambing. Hindi siya marunong magtanong kung masaya ba ang mga anak niya. Ang alam lamang niya ay protektahan ng mga ito sa paraang alam niya, ang higpitan, bantayan at hadlangan sa kahit anong maaaring magdulot ng kahihiyan o sakit. Ang hindi niya alam, ang sobrang paghihigpit ay isa ring uri ng sugat. Makalipas ang ilang araw, nagdaos ng maliit na salo-salo sa mansyon para sa pagdating ni Belenia Fuentevela, matagal ng kaibigan ng yumaong si Helena. Isa siyang babaeng palaging maayos manamit, mabango at tila laging may ngiti na hindi mo matukoy kung totoo o may tinatagong pangungutya. Naku Severino, malambing niyang sabi habang iniikot ang tingin sa sala. Kahit kailan ang ganda pa rin ng tahanan ninyo, pero siyempre may kulang pa rin. Ang hirap talaga kapag walang ginang ang bahay. Hindi agad sumagot si Don Severino. Napansin niyo ni Sirenia mula sa gilid at marahang bumulong kay Gisela. Ayan na naman si Doña Pa-cute. Sirenia, saway ni Amelis habang siya mismo ay bahagyang napangiwi. Sa di kalayuan, nakamasid din si Attorney Virel Navarro na legal advisor ni Don Severino. Makinis siyang magsalita at maaliwalas ngumiti, pero may kakaiba sa paraan ng kanyang pagtitig. Parang laging may kinukwenta. Naandun din si Leo Dan Sarmiento, ang manager sa trucking division, na palaging may ipinapakitang pagpapakumbaba sa amo, ngulit madalas masyadong interesado sa lahat ng detalye ng pamilya. Napakalaki ng potential ng Northern Route doon, sabi ni Leo Dan habang inaabot ang ilang dokumento. Kung mapipirmahan natin ito agad, dodoble ang benta sa susunod na taon. Tumingin si Don Severino sa papeles. Pag-aaralan ko. Mas maganda po sana kung mas mabilis, singit ni Attorney Virel. Maraming nakaabang. Mula sa hagdanan, narinig ni Gisela ang usapan at napakunot noo. Ilang linggo nang napapansin ng kakaibang pagmamadali ng dalawa sa ama nila, lalo na sa ilang lupang malapit sa bukirin. Hindi niya pa alam ang buo, pero may kutob siyang may hindi tama. Kinagabihan, matapos ang salo-salo, dumiretso si Gisela sa likod bahay kung saan tanaw ang malawak na bahagi ng lupang sakop ng pamilya. Sumunod sa kanya si Amelis. Kanina ka pang tahimik, sabi ni Amelis. May mali sa mga papeles na pinipilit nila kay Papa. At isa pa, napapansin mo bang parang masyado nang pumapasok sina Belenia at Virel sa buhay natin? Tagal na silang malapit kay Papa. Malapit, oo, pero iba to. Napalingon si Gisela sa bintana ng study room. Parang gusto nilang sila ang magdikta sa takbo ng bahay. Dumating si Sirenia na may daladalang maliit na panyo. Ito para sa dalawa kong problemadong ate. Napangiti si Amelis. Ikaw talaga. Huminga ng malalim si Sirenia at tumingla sa madilim na langit. Minsan naiisip ko, kaya ba tayo laging ganito kasi hindi na marunong maging masaya si Papa? Hindi dahilan yun para gawing tayong binlango, mariining sabi ni Gisela. Tahimik si Amelis. Maya-maya ay nagsalita rin siya. Mahal tayo ni Papa, mali lang ang paraan niya. Tapos tayo ang nagbabayad, bulong ni Sirenia. Sandaling nanahimik ang tatlo, taming huni ng kuliglig at malayong ugong ng sasakyan mula sa highway.
Sa mga sumunod na linggo, mas lumitaw ang kani-kanilang pinagdaraanan ng magkakapatid. Si Amelis ay patuloy na hinuhubog ni Don Severino para maging mukha ng foundation. Kahit sa loob niya ay unti-unti nang lumalakas ang pagnanasa na magtayo ng proyektong tunay niyang pinaniniwalaan. Si Gisela naman ay palihiming nakikihalubilo sa mga tao sa bukid at lalong nakikita ang kakulangan sa sistema ng kumpanya. At si Sirenia, sa bawat gabing walang nakakakita, ay tumutugtog sa lumang piano ni Helena. Parang doon lang niya nararamdamang buhay siya. Minsan, nadatnang si Aling Zenobia sa music room. "Ang ganda ng tugtog mo, Hiha," sabi ng matanda. Napahinto si Sirena. "Namiss ko lang si Mama." Lumapit si Aling Zenobia at marahang hinaplos ang kanyang balikat. Ang mga batang lumaki sa lungkot, madalas sa musika nakakahanap ng sagot. Paano kung pati musika ay pagbawal din? Malungkot na ngumiti si Aling Zenobia. Hindi, habang may tibok ang puso mo. Sa gabing iyon, habang natutulog ang lahat, nag-iisa si Don Severino sa study room. Nakatingin siya sa lumang larawan ni Helena. "Hinalikan mo ng sobra ang mga batang yan noon," bulong niya sa litrato. "Ngayon, ako ang kailangang magpatibay." Ngunit kahit kailan, hindi niya naitanong sa sarili kung ang pagpapatibay ba niya ay nagiging pagdurog na. At sa ilalim ng malaking bubong ng mansyon, habang ang bawat isa ay may lihim na pangarap at kimkim na sakit, dahan-dahang humahakbang ang panahon patungo sa mas malalim na gulo. Hindi pa dumarating ang unos, pero naroon na ang hangin bago ang bagyo. Mahina, malamig, at sapat para maramdaman ng bawat pusong bihag na may darating na pagbabagong hindi na mapipigilan. Bago tayo magpatuloy sa susunod na bahagi ng ating istorya, makikisuyo muna ulit ako sa iyo. Mag-comment ka naman kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Nakakatuwang isipin na habang lumalalim ang kwentong ito, sabay din itong binubuksan ng iba't ibang puso mula sa iba't ibang lugar. At ngayon, itutuloy na natin ang paglalakbay ng pamilyang Valmores, kung saan sa likod ng katahimikan ng mansyon ay unti-unti nang tumitibok ang mga lihim na hindi na kayang ikulong ng panahon. Mula noong gabing nag-usap ang tatlong magkakapatid sa likod bahay ng mansyon, tila may mas naging malinaw sa kanilang lahat na hindi sila pwedeng manatiling bihag habang buhay sa takot ni Don Severino. Hindi man nila kayang suwayin ng harapan ng ama, nagsimula silang gumawa ng maliliit na hakbang tungo sa sariling buhay. Si Amelis bilang panganay, ang pinakaingat sa lahat. Sa paningin ni Don Severino, siya ang pinakamaasahan. Siya ang humaharap sa mga meeting ng foundation. Siya ang humaharap sa mga pari, principal, at local officials sa tuwing may feeding program o medical mission. Ngunit sa mga biyahe niyang iyon, unti-unti ring nagkaroon ng sariling mundo si Amelis. Isang mundong hindi umiikot sa apelidong Valmores, kundi sa mga taong totoong nangangailangan. Isang tanghali sa charity clinic ng foundation sa bayan, nadatna ni Amelis ang isang batang ina na halos himatayin sa pila habang kandong ang anak nitong nilalagnat. "Dok, pasensya na po, kanina pa po kami rito." Umiiyak na sabi ng babae. Agad na lumapit ang isang lalaking nakaputing coat. Matangkad, tahimik, at hindi maingay ang kilos. Siya si Dr. Luceran Vallejo, ang batang doktor na ilang buwan nang tumutulong sa outreach program ng foundation. "Paupuin niyo muna siya rito," kalmado nitong sabi. "Miss Valmores, pwede bang makahingi ng tubig?" Hindi agad sumagot si Amelis. Nakatingin siya sa paraan ng lalaki kung paano hawakan ang sitwasyon. Walang yabang, walang pagmamataas, walang pagkatakot. "Miss Valmores." Napakurap siya. Oo, heto." Tinanggap ni Luceran ang baso. "Salamat." Matapos maalagaan ng bata at ang ina nito, saka lamang sila nagkatabing tumayo sa gilid ng klinik. "Pasensya na kung inutusan kita," sabi ni Luceran habang naghuhugas ng kamay. "Hindi mo ako inutusan, at saka mabuti nga yun. Mas alam mo dapat gawin."
Ngumiti si Luceran, ngunit saglit lang. Hindi lahat ng may alam, pinapakinggan. Hindi alam ni Amelis kung bakit pero tumimo sa kanya ang simpleng linyang iyon. Sa mga sumunod na linggo, sa tuwing may outreach activity, naroon si Luceran. Hindi siya palakwentuhan tungkol sa sarili, pero natuklasan niya na paunti-unting usapan na may inang sakitin ng doktor, si Sabelina, isang biyudang nagtinda ng kakanin para mapag-aral ang anak. Dahil doon, mas lalo siyang humanga rito, hindi dahil romantiko ang lahat, kundi dahil sa unang pagkakataon, may lalaking hindi natitinag sa kanyang apelido at hindi rin nagpapakita ng sobrang hanga na nakakailang. Bakit mo piniling magdoktor sa probinsya? Tanong ni Amelis minsan habang pauwi sila mula sa misyon. Nasa harap si Rufino bilang driver, tahimik lang gaya ng dati. Sumulyap si Luceran sa bintana. Mas maraming doktor sa lungsod. Mas maraming taong walang doktor dito. Ang simple ng sagot mo. Mas simple dapat ang dahilan kung gusto mong tumagal sa ginagawa mo. Hindi napigilan ni Amelis ang bahagyang pagngiti. Ang lalim mo namang magsalita para sa simpleng tao. Napatingin sa kanya si Luceran. Miss Balmores, simple lang talaga ako. Hindi niya alam kung bakit bahagyang kumabog ang dibdib niya sa sagot na iyon. Samantala, sa kabilang bahagi ng buhay ng pamilya, si Yesela ay lalo namang dumadala sa mga bukirin ng mga Balmores. Officially, doon siya ipinadadala para matutong tumingin ng lupa bilang asset. Ngunit para kay Yesela, ang lupa ay hindi basta asset. Para sa kanya, iyon ay kabuhayan, pawis at buhay ng mga tao. Sa isang inspeksyon sa palayan, nakilala niya ng mas maigi si Tavino Riel, isang agricultural consultant na ilang beses na niyang nakakasama sa field. Hindi ito kasing kinis magsalita ng mga taong laging nakapaligid sa ama niya, pero totoo at diretso. Kapag ipinilit nila yung bagong chemical plan, masisira ang ani pagtagal, sabi ni Tavino habang nakasquat sa gilid ng pilapil at dinudurog ang lupa sa pagitan ng mga daliri. Bibilis nga sa umpusa, pero babawi ang lupa. Narinig ko rin yan sa mga magsasaka, sagot ni Yesela. Pero bakit hindi nila sinasabi kay Papa ng diretsyo? Napatingin si Tavino sa kanya. Dahil hindi lahat ng may-ari gusto ng totoo. Ang gusto ng iba ang magandang pakinggan. Nagtaas ng kilay si Yesela. At tingin mo ganun ang tatay ko? Sandaling natahimik si Tavino. Tingin ko, maraming tao sa paligid niya ang sinisigurong hindi niya marinig ang totoo. Hindi iyon nakainsulto kay Yesela. Sa halip, lalo siyang napaisip. Habang tumatagal, mas madalas silang nagkasabay sa field inspections, irrigation checks, at pulong sa kaugatiba. Nakita ni Yesela kung paano nirerespeto si Tavino ng mga magsasaka kahit hindi ito mayaman. Natuklasan din niyang may kapatid itong si Jorvik, isang binatang minsang nasangkot sa pagnanakaw sa palengke dahil sa maling barkada. Dahil doon, madalas maliitin ang pamilya nila. Hindi mo ikinakahiya? Tanong ni Yesela isang hapon habang pinapanood ang palubog na araw sa may tubigan. Ang kapatid ko? Sagot ni Tavino. Hindi. Galit ako sa ginawa niya, pero hindi ko siya kayang itapon. Tumanggo si Yesela. Hindi lahat ng tao kaya yan. Hindi rin lahat ng tao marunong umintindi. Natahimik si Yesela. Sa kauna-unahang pagkakataon, may lalaking tumitingin sa kanya hindi bilang anak ni Don Severino, kundi bilang isang babaeng kayang umintindi at magpasya. Sa mansyon naman, may sarili ring lihim na mundong binubuo si Sairiena. Sa tulong ni Loret, na tanging pinagkakatiwalaan niya sa ilang personal na lakad, minsan-minsan siyang nakakaluwas sa lumang music shop sa bayan. Doon niya muling natagpuan ang lumang bahagi ng sarili na pilit kinakalawang sa mansyon. Ang may-ari ng maliit na paggawaan ng violin at piano sa likod ng shop ay si Nimuel Arce. Hindi siya gaya ng mga lalaking alam ni Sairiena na sanay magpatawa para makuha ang loob ng babae.
Tahimik ito, halos suplado sa unang tingin, at palaging parang may iniisip na hindi kayang sabihin. Nadali na naman ng moisture ang keys nito, sabi ni Nimuel habang inaayos ang isang lumang upright piano. Kung gusto mong tumagal ang tunog, wag laging nakaklose ng room. Parang tao rin, sagot ni Sirena ng pabiro. Kapag laging nakakulong, nasisira. Napatingin sa kanya si Nimuel, saka bahagyang ngumiti. Depende, may mga taong matagal nang sira bago pa ikulong. Mula noon, naging mas madalas ang pagdalaw ni Sirena sa shop. Hindi laging usapang ibigan ang namangitan sa kanila. Minsan tungkol sa musika, minsan tungkol sa takot, minsan tungkol sa mga magulang na hindi marunong magmahal ng tama. Sa kanya unang nasabi ni Sirena ang bagay na hindi niya kayang sabihin sa mga kapatid. Pakiramdam ko minsan, may buhay akong hindi namang pinili. Bulbul niya habang nakaupo sa bangko sa tabi ng piano. Hindi agad nagsalita si Nimuel. Saka siya marahing sinagot. Ako rin, pero ang tanong, hanggang kailan mo hahayaang iba ang pumili para sa'yo? Unti-unting lumipas ang mga buwan. Hindi sabay-sabay, pero dahan-dahang umusbong ang tatlong magkakaibang pag-ibig. Mangingat, lihim at may halong takot. Walang padalos-dalos na pangyayari, walang mabilisang pangako. Ngunit dahil tunay ang damdamin, mas lalong naging mapanganib ang lahat. Dahil sa loob ng mansyon, may mga matang laging nagmamasid. Isang gabi, habang nag-aayos ng mga bulaklak sa sala si Belenia Fuentebella, napansin niyang mas madalas nang lumalabas si Amelis para sa clinic, si Yusela para sa field inspections, at si Sirena para sa sinasabing music errands. Hindi siya tanga. Sa edad niyang iyon, kabisado niya ang kilos ng mga babaeng may itinatago. Lumapit siya kay Don Severino habang nagkakape ito sa beranda. Severino, malambing niyang sabi, napapansin mo bang parang lumalayo ang loob sa'yo ng mga anak mo? Hindi agad sumagot ang lalaki. Nagpatuloy si Belenia. Baka masyado mo silang binibigyan ng kalayaan nang hindi mo namamalayan. Nanigas ang panga ni Don Severino. Ano ang gusto mong sabihin? Wala naman. Nag-aalala lang ako. Magaganda ang mga anak mo. Mayaman kayo. Maraming lalaking pwedeng lumapit hindi dahil mahal sila, kundi dahil may habol. Hindi sumagot si Don Severino, pero mula noon ay mas naging mapagmatsyag siya. Samantala, sa opisina ng Trucking Division, lihim ding nakipag-usap si Leodan Sarmiento kay Attorney Viril Navarro. Tingin mo ba may tinapago ang mga dalaga? Tanong ni Leodan. May kutob ako, sagot ni Viril habang iniikot ang baso ng alak. At kung tama tayo, magiging kapakipakinabang iyon. Para saan? Ngumiti ng bahabya si Viril. Kapag humina ang loob ni Don Severino, mas madali siyang mapipilitan sa mga papel na gusto natin. Hindi na kailangan pang magtanong ni Leodan. Pareho nilang alam na ang pinakamalaking kahinaan ng isang lalaking gaya ni Don Severino ay hindi negosyo, kundi dangal ng pamilya. Sa mga sumunod na buwan, mas naging maingat ang tatlong magkakapatid, ngunit kasabay ng pagiging maingat ay ang lalong paglalim ng mga damdaming hindi na kayang pigilan. At pagkatapos ng maraming takpong puno ng pangamba, dumating ang araw na bumaliktad ang takbo ng kanilang mundo. Si Amelis ang unang nakaramdam. Habang nasa klinik siya isang umaga, bigla siyang nahilo at napahawak sa lamesa. Miss Amelis, gulat na sabi ng nurse na si Jofel. Agad siyang inalayaran ni Luceran. Maupo ka, hutang kikilos. Makalipas ang ilang minuto, nang lumabas ang resulta ng test, hindi makapagsalita si Amelis. Tahimik na inilapag ni Luceran ang papel sa harap niya. Amelis, naninginig ang kanyang kamay. Hindi pwede. Hindi alam ni Luceran kung hahawakan ba siya o bibigyan ng espasyo. Pakinggan mo ako, hindi ka nag-iisa rito. Napapikit si Amelis. Hindi dahil ayaw niya sa katotohanan, kundi dahil alam niyang sa oras na malaman ito ng ana niya, may mababasag na namang bahagi ng kanilang buhay. Ilang linggo matapos noon, si Yusela naman ay inabutan ng pagkahilo sa bukid.
Akala niya ay simpleng pagod lang, ngulit napansin ni Tavino ang paulit-ulit na pagsusuka at panghihina niya, dinala siya nito sa Rural Health Unit. Pagkabasa ng resulta, naupo si Yusela sa lumang bangko. Tahimik si Tavino sa tabi niya. Anong gagawin natin? Mahinang tanong niya. Panananggutan ko, agad na sagot ni Tavino. Napalingon si Yusela. Hindi ako takot sa'yo. Ang kinatatakutan ko, si Papa. Samantala, si Cyrena naman ay biglang naupo sa sahig ng music room isang gabi matapos siyang mahilo habang tumutugtog. Si Lorette ang unang nakakita sa kanya. Hiha, ano pong nangyayari sa inyo? Kinabukasan, palihim siyang sinamahan ni Lorette sa isang komadrora sa bayan at doon nalaman ni Cyrena ang parehong balitang yumanig na sa dalaman niyang kaate. Nang gabing iyon, sa lumang silid-laklatan ni Helena, muling nagtagpo ang tatlong magkakapatid. Bit-bit ni Amelis ang kanyang takot, bit-bit ni Yusela ang kanyang galit, bit-bit ni Cyrena ang kanyang panginginig. Sasabihin ko na, umiiyak na sabi ni Cyrena, hindi ko kaya to. Kapag sinabi natin ngayon, gugunawang bahay na to. Sagot ni Yusela habang nakayakap sa tiyan niya na halos wala pang bakas. Mahina pero malinaw ang tinig ni Amelis. Hindi tayo pwedeng magsinungaling habang buhay, pero hindi rin tayo pwedeng sumugod ng walang plano. Nagkatinginan silang tatlo. Sa unang pagkakataon, hindi lang silang magkakapatid na may parehong apelyido. Isa silang tatlong babaeng sabay-sabay hinaharap ang isang kapalarang alam nilang kayang sumira sa lahat ng nakasanayan. Sa labas ng silid-aklatan, hindi nila alam na may mga matang nagmamasid na. At sa mga susunod pang araw, ang kanilang mga lihim ay hindi na mananatiling nakatago. Dahil sa mansyon ng mga Valmores, ang katahimikan ay hindi nangangahulugang ligtas ka. Minsan, iyon pala ang sandali bago tuluyang pumutok ang lahat. Bago tayo magpatuloy sa mas mabigat na bahagi ng ating istorya, makikisuyo muna ako sa'yo. Mag-iwan ka naman ng komento kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Habang lumalalim ang kwentong ito, mas lalo rin nating nakikilala ang sakit, takot at mga lihim na pilit ikinukubli ng isang pamilyang sa paningin ng lahat ay perpekto. At ngayon, dumating na tayo sa puntong matagal nang iniiwasan ng mga anak ni Don Severino. Ang araw na wala ng lihim na kayang manatiling lihim. Matapos ang gabing nagtipon ng tatlong magkakapatid sa lumang silid-aklatan ni Helena, halos hindi na sila nakatulog ng maayos sa mga sumunod na araw. Pare-pareho silang naglakad sa mansyon na parang may pasa na batong hindi nila maibaba. Ang Amelise ay lalong naging tahimik sa hapagkainan. Si Yasela ay mas lalong naging irita uli kahit sa simpleng tanong. Si Siriena na may ilang ulit na papahawak sa dibdib sa tuwing maririnig ang boses ng kanilang ama sa hallway. Sa kabila noon, pinili muna nilang manahimik. Hindi pa tayo handa, mahinang sabi ni Amelise isang gabi habang nasa veranda silang tatlo at tanaw ang madilim na bakuran. Kailan ba tayo magiging handa? Kapag mas malaki na ang tiyan natin? Kapag mismong mga katulong na ang magbulungan sa kusina? Naiyak si Siriena. Ayoko nang itago, pero ayoko ring makita si Papa na titingin sa akin parang kasalanan ko ang buong pagkatao ko. Lumapit si Amelise at hinakap ang bunso. Hindi tayo papayag na harapin ito ng magkakahiwalay. Kapag dumating ang araw na malalaman niya, sasabihin natin ng sabay-sabay. Mas lalong ang sasabog, sagot ni Yasela, pero halata sa kanyang boses na kahit siya'y kinakabahan. At hindi nga nagtagal, dumating ang araw na iyon ng mas maaga kaysa sa inaasahan nila. Isang umaga, nagdaos ng almusal si Don Severino kasama ang ilang senior staff dahil may darating na mga kasosyo sa negosyo mula Maynila. Nasa mahabang mesa sina Belenia Fuentebella, Attorney Virel Navarro at Leodan Sarmiento, bukod pa kay na Rufino at Aling Senovia na tahimik na umaalalay sa paligid. Pinilit ni Amelise, Yasela at Siriena na umupo ng normal sa kani-kanilang pwesto. Ngulit sa kalagitnaan ng pagkain, namutla bigla si Siriena at napahawak sa bibig. Siriena? Gulat na sabi ni Amelise. Tumayo ang bunso at nagmamadaling tumakbo papunta sa powder room. Halos kasunod noon, si Yasela na may napahawak sa mesa, nanlabo ang paningin at napaupo ng mabigat. Anong nangyayari sa'yo?
Matigas na tanong ni Don Severino. Wala, mabilis na sagot ni Isela, ngunit halatang nanginginig ang boses. Maya-maya, si Amelise naman ay napahawak sa sentido at halos matumba kung hindi siya nasalag ni Maida na papasok sana para magdagdag ng kape. Sa isang sandali, tila huminto ang lahat sa hapag. Unti-unting pinagdikit ni Belenia ang daliri niya sa baso habang nakamasid. Hindi siya nagsalita agad, ngunit ang titig niya'y may halong pagkaaliw at panghuhusga. Naunang nagsalita si Attorney Virel na kunwari nag-aalala. Baka kailangan pong ipatingin sila, Don. Hindi sumagot si Don Severino. Nakatingin lamang siya sa kanyang 3 anak at sa mga mata niya ay may nabubuong bagay na matagal nang hindi nakikita ng magkakapatid. Ang mapanganib na paghihinana. Kinahapunan, pinalihim niyang ipinatawag si Dr. Isandro Pel, ang matagal ng family physician. Hindi na niya inabisuhan ng mga anak kung bakit kailangan may check-up. Ang katwiran niya ay concerned lamang siya sa sabay-sabay na panghihina nito. Ngunit nang lumabas ang resulta, halos mawalan ng kulay ang mukha ng matandang doktor bago pa niya maisara ang folder. Don, mabigat niyang bungad. Ano? Namig na tanong ni Don Severino. Huminga ng malalim si Dr. Isandro. Mas mabuti sigurong kayo na lang ang magsabi sa mga hiha. Ano ang resulta? Matigas na ulit ni Don Severino. Tahimik ang silid. Sa labas, tanging mahinang yabag ng mga katulong ang maririnig sa hallway. Mabigat na inilapag ng doktor ang mga papel sa mesa. Buntis po silang 3. Parang may sumabog na hindi narinig ngunit naramdaman sa bawat sulok ng mansyon. Hindi agad nakapagsalita si Don Severino. Tinitigan lang niya ang papel, saka tumawa ng napakababa at malamig. Isang tawang mas nakakatakot kaysa sigaw. Umalis ka muna, Doc. Severino, umalis ka muna. Nang makalabas si Dr. Isandro, doon tuluyang binalot ng galit ang buong study room. Bumagsak ang isang kristal na ashtray sa sahig ng ibato ni Don Severino iyon sa pader. Sa gabing iyon, ipinatawag niya ang 3 anak sa sala. Naroon din sina Aling Zenovia, Rufino at Maida sa malayo. Ngunit wala ni isa sa kanila ang nangahas lumapit. Naroon din si Belenia, na kunwari gusto lamang umalalay, ngunit malinaw na ayaw palampasin ang anumang mangyayari. Nasa gilid si Attorney Virel at Layudan, parehong kunwari may mga dalang papeles, ngunit halatang nakikiramdam. Sabihin ninyo sa akin, mababa ngunit nanginginig sa pagpipigil na sabi ni Don Severino, kung paano nangyari ito. Walang agad sumagot. Si Amelis ang unang humugot ng lakas. Papa, makinig ka muna. Huwag mo akong utusan kung ano ang pakikinggan ko, sigaw niya. Napaatras si Sairiena sa takot. Buntis kayong 3, muling sigaw ni Don Severino. 3, sabay-sabay, sa pamamahay ko, sa pangalan ko. Anong klaseng kahihiyan ito? Humakbang si Isela. Nangingilid ang luha ngunit matatagang tindig. Hindi kami kahihiyan. Biglang tumingkad ang galit sa mukha ng ama. Ano? Hindi kami kahihiyan, ulit ni Isela. Mga tao kami, hindi kami proyekto, hindi kami dekorasyon sa mansyon mo. Isela, pigil ni Amelis, pero huli na. Kung tinuruan mo muna kaming maging tapat sa iyo nang hindi kami nanginginig sa takot, baka hindi umabot sa ganito. Dagdag pa ni Isela. Parang lalong lumamig ang hangin sa sala. Si Don Severino ay dahan-dahang lumapit, hindi para manakit, kundi para iparamdam ang bigat ng kanyang kapangyarihan. Sino ang mga ama? Tahimik si Sairiena, nakayuko. Si Amelis ay marahang nagsalita. Si Dr. Luceran po. Si Tavino, sabi ni Isela. Dahan-dahang umangat ang mukha ni Sairiena. Si Nimuel po. Napapikit si Don Severino, parang pilit inuunawa ang narinig. Pagmulat niya, hindi na lang galit ang nasa mata niya, may halong pagkadurog na. Mga lalaki, bulong niya, na pinapasok ninyo sa buhay ninyo nang walang paalam sa akin. Dahil hindi ka naman nagtatanong, pabulong na sabi ni Sairiena, ngulit narinig niya iyon. Tumahimik ka! Napatakip si bibig ni Sairiena at napaiyak.
Hindi na natiis ni Amelis. Papa, hindi kami niloko. Hindi kami nilang simantala. Mahal namin sila. Mahal? Mapait na natawa si Don Severino. Mahal? Alam ba ninyo ang ibig sabihin ng sabay-sabay na pagkabuntis ng 3 anak ng Don Severino Valmores sa bayang ito? Pinagpipiyastahan na tayo ng mga tao. Mas mahalaga pa rin sa iyo ang sasabihin ng tao kaysa sa mararamdaman namin. Sa sulok ng sala, bahagyang ngumiti si Belenya, ngulit mabilis ding itinago iyon. Pansin naman ni Rufino ang kakaibang kislap ng mga mata ni Virel at Leodan. Kinabukasan, walang palugit na ipinatawag ni Don Severino sina Luceran, Tavino at Nimuel sa mansyon. Unang dumating si Luceran, maayos ang tindig, ngunit halatang may kaba. Sumunod si Tavino, diretsyo ang tindig. Huling dumating si Nimuel, tahimik gaya ng dati, pero mahigpit ang kanga. Sa library sila pinaghintay, ngulit hindi iyon maituturing na paghihintay lamang. Isa yung tahimik na paglilitis. Pumasok si Don Severino na may hawak na tungkad na hindi niya karaniwang ginagamit sa loob ng bahay. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil gusto niyang iparamdam ang bigat ng bawat yabag. Kayong 3, malamig niyang sabi, ano ang intensyon ninyo sa mga anak ko? Walang sumagot agad. Si Lucera ang unang humarap. Mahal ko po si Amelis at panananggutan ko po ang dinadala niya. Panananggutan, ulit ni Don Severino. Anong ipapalamon mo? Stethoscope? Napayuko si Amelis sa sakit ng sinabi. Si Tavino naman ang nagsalita. Hindi ko po nilapitan si Aisela dahil may habol ako sa pamilya ninyo. Kung gusto ninyo akong kasuhan o alipustain, gawin ninyo. Pero hindi ko itatakbuhan ang anak ko. At si Nimuel na pinakatahimik sa kanilang lahat ay nagsabi lamang ng, hindi ako perpekto doon, pero hindi ko ginamit si Sirena. Hindi ko siya hinila pababa. Ang totoo, siya pa ang nagbigay sa akin ng dahilan para bumangon. Tumahimik kayong lahat, sigaw ni Don Severino. Biglang may narinig na mahinang kalansing sa hallway. Parang may nahulog. Agad napatingin si Rufino sa labas ng pinto at napansing tila may aninong umatras. Marahil isa sa mga katulong o baka isa sa mga taong lihim na gustong marinig ang lahat. Sa kainitan ng tagpong iyon, isang pangyayari ang hindi inaasahan ng lahat. Si Aling Sinovia, na halos hindi nagsasalita laban sa amo sa loob ng napakaraming taon, ay biglang lumapit sa pintuan ng library. Don Severino, nanginginig ngunit matapang niyang sabi, patawad po, pero bago kayo humusga ng tuluyan, may mga bagay po kayong dapat makita. Lumingon ang lahat. Naningkit ang mga mata ni Don Severino. Anong ibig mong sabihin? Nagtiginan sina Rufino at Brando na kararating lang mula sa security post. Halatang may gustong sabihin ng dalawa, ngunit nag-aalinlangan. Si Brando ang tuluyang nagsalita. May mga lumang CCTV recordings po sa mansion doon, galing noong gabing nagka-brownout sa North Wing nitong mga nakaraang buwan. Hindi ko po agad na ipaabot dahil may naunang nag-utos sa akin na huwag niyo raw istorbohin. Sino? Na malamig na tanong ni Don Severino. Nag-atubili si Brando. Si Ginoong Leodan po ang nagsabi na si Attorney Virel na raw ang bahala sa mga technical concern. Biglang nagbago ang anyo ng buong silid. Napalingon si Don Severino kina Leodan at Virel na parehong tila hindi handa sa paglitaw ng usaping iyon. Si Belenya na may saglit na namumutla bago muling binalot ang mukha ng peking pagkabahala. Dalhin mo sa study room, ngayon, utos ni Don Severino kay Brando. Makalipas ang ilang minuto, nagtipon sila sa harap ng malaking monitor sa study room. Tahimik ang lahat, ngulit ang katahimikang iyon ay mas mabigat pa sa anumang sigawan. Habang binubuksan ni Brando ang archive files, naramdaman ng bawat isa na ang gabing iyon ay maaaring tuluyang sumira sa pamilya o maglabas ng katotohanang mas nakakatakot kaysa sa inaakala nila.
At nang magsimulang gumalaw ang unang footage sa screen, hindi pa alam ni Don Severino na ang mapapanood niya ay hindi lamang simpleng pagtataksil o lihin ng pag-ibig. Ang mapapanood niya ay isang katotohanang kikilabutan siya hindi dahil bastos o marumi, kundi dahil ipapamukha nito kung gaano na siyang nabulag sa sarili niyang tahanan. Bago tayo magpatuloy sa susunod na yugto ng ating istorya, makikisuyo muna ako sa iyo. Mag-iwan ka naman ng komento kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Habang papalapit tayo sa pinakamabibigat na pagharap ng pamilyang Valmoras, mas lalo nating nakikita na hindi lahat ng sugat ay nilulunasan ng pera at hindi lahat ng pagkakamali ay kayang takasan ng kataimikan. At ngayon, itutuloy natin ang sandaling tuluyang nagbukas sa mga mata ni Don Severino at nagpabago ng takbo ng kanilang buhay. Sa loob ng study room ng mansion, walang gumagalaw nang nagsimulang umandar ang lumang CCTV footage sa malaking monitor. Naroon sina Don Severino, ang tatlong niyang anak sina Amelis, Yaisela at Siriena, pati na sina Luceran, Tavino, Nimuel, Rufino, Brando, Aling Senovia, Belenya, Leodan at Attorney Virel. Kahit ang ilaw sa loob ng silid ay tila naging mas malamig habang bawat mukha ay tinatanglawan ng maputlang liwanag mula sa screen. Nasa ang petsa ito? Malamig na tanong ni Don Severino. 10 buwan na po, Don, sagot ni Brando. Noong gabing nagka-brownout sa North Wing nitong mga nakaraang buwan. Akala ko nagkaproblema lang sa linya ng kuryente noon, singit ng Amelis na unti-unting kinikilabutan. Hindi po aksidente ang nangyari. Mahina ngunit malinaw na sabi ni Rufino. Sa unang kuha ng CCTV, nakita ang hallway sa ikalawang palagpag ng mansyon. Tahimik ang lahat, ngunit ilang minuto matapos mag-alas 10 ng gabi, biglang namatay ang ilaw sa isang bahagi ng corridor. Sumunod na eksena, may 2 security guard na lumapit sa panel room. Sandali silang nag-usap, saka umalis ng tila may iniwasang i-report. Naningkit ang mga mata ni Don Severino. Sino ang 2 yan? Si Marlon Guiso at si Teban Mirasol po, sagot ni Brando. Dati po silang contractual guards na inirekomenda ni Ginoong Leodan. Biglang bumigat ang hangin sa silid. Kasama mo sila? Tanong ni Don Severino kay Leodan nang hindi inaalis ang tingin sa screen. Don, maraming tauhan sa security. Hindi ko naman kontrolado ang bawat galaw nila. Tumahimik ka muna, putol ni Don Severino. Sumunod na footage, kuha mula sa side hallway na malapit sa music room. Nakita roon si Belenya Fuentebela na dahan-dahang lumalabas mula sa guest wing, hawak ang isang maliit na pouch. Hindi siya mukhang natataranta. Sa halip, maingat at sanay ang kanyang kilos. Napaatras si Sirena. Anong ginagawa niya roon ng gabong iyon? Walang nakasagot agad. Tumigas ang mukha ni Belenya. Nagdaraan lang ako. Baka naman ginagawa ninyong masama ang simpleng... Tumahimik ka rin, sabi ni Don Severino, ngunit ibang klase na ang boses niya ngayon. Hindi na iyon sigaw, mas mapanganib ito dahil puno ng panginginig na pinipigil. Binuksan ni Brando ang kasunod na footage. Mula naman ito sa corridor malapit sa guest receiving room. Sa video, makikita si Yesela na naglalakad pabalik sa kanyang silid halatang hilo. Maya-maya, mabilis na lumapit si Tavino, inalayaan siya at pinaupo muna sa isang bangko sa gilid. Sumunod na lumabas si Leodan sa kabilang dulo ng hallway na pahinto sandali nang makita ang 2, saka mabilis na umurong. Bakit nandoon si Tavino? Mariing tanong ni Don Severino. Nagsalita si Yesela, nanginginig man ang boses ay buo ang loob. Pinapunta ko siya noon dahil may mga dokumento akong gustong ipasilip tungkol sa bukirin. Biglang sumama ang pakiramdam ko at siya ang tumulong sa akin. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Dahil alam kong magagalit ka kahit wala namang masama.
Napapikit si Don Severino, ngunit wala siyang naisagot dahil nagpatuloy ang video. Sa sumunod na footage, nakita si Amelis sa pantry area na tila naglalakad ng hindi maayos. Hawak niya ang sentido niya. Pagkalipas ng ilang segundo, pumasok si Dr. Luceran na noon ay naroon sa mansyon dahil may charity planning meeting kinabukasan. Tinulungan makaupo ni Luceran si Amelis at binigyan ng tubig. Sa anggulong iyon, malinaw na hindi ito tagong pagnanasa o maruming pagtatagpo. Isa itong eksena ng pag-aalay sa isang babaeng nahihilo. "Hindi ko siya sinadya roon, Papa," sabi ni Amelis habang nakatitig sa screen. Nung gabing iyon, pakiramdam ko ang bigat-bigat ng katawan ko pagkatapos kong uminom ng juice sa sala. Nilingon ni Don Severino si Belenya. "Ikaw ang nag-insist na ipatimpla ang juice na iyon." Bahagyang nanginig ang kamay ni Belenya. "Severino, hindi mo naman sigurong iniisip na..." "Hindi pa ako nag-iisip, nanonood pa lang ako." Napatikom si Belenya. Ikatlong footage ang mas lalong nagpatayong balahibo sa lahat. Camera ito sa tapat ng lumang music room. Makikita si Cyrena ay papasok sana roon nang napahawak siya sa pader, tila nanlalabo ang paningin. Ilang sandali pa, lumitaw si Nemuel bit-bit ang isang violin case. Pinapunta pala siya noon ni Cyrena upang tingnan ang lumang piano ni Helena na may sira sa pedals. Imbes na may mali siyang mangyari, kitang-kita sa kuha na inalayaan lang ni Nemuel si Cyrena papasok sa music room at doon siya pinahiga muna sa sofa habang naghahanap ng tubig si Lorette. Napailing si Cyrena habang umiiyak. "Kaya pala pakiramdam ko noon ay parang may kakaiba sa ininom ko." Biglang lumapit si Lorette sa gilid ng mesa, nanginginig ang tuhod. "Don, may gusto po sana akong sabihin noon pa. Natakot lang po ako." Lumingon ang lahat sa kanya. Nung gabing yon, nakita ko po si Belenya sa pantry. May inihalo po siyang parang gamot sa pitcher. Akala ko po bitamina o kung ano. Pero nang napansin niya akong nakatingin, pinagsabihan niya akong wag makialam sa mga bagay na hindi raw sakop ko. "Sinungaling?" pasigaw na sabi ni Belenya. "Hindi po ako nagsisinungaling," paiyak na sagot ni Lorette. "Natakot lang po ako dahil sinabi rin ni Ginoong Leudan na baka mawalan ako ng trabaho kung ano-ano raw ang ikukwento ko." Biglang humakbang si Rufino. "Ako rin, Don, may sasabihin ako." Nilingon siya ni Don Severino. Noong isang buwan pa, may nakuha kong kopya ng email trail sa opisina. Si Attorney Virel po at si Leudan ay may pinag-uusapang mga papel na kailangang mapirmahan daw ninyo kaagad sakaling humina ang pagdidesisyon ninyo dahil sa family scandal. Hindi ko agad na ipaabot dahil kulang pa ang hawak kong ebidensya. "Anong ibig mong sabihin sa family scandal?" tanong ni Amelis. Nanginginig na ngayon hindi sa takot kundi sa galit. Si Brando naman ang sumagot. "May plano po silang lumikha ng kaguluhan sa loob ng mansyon. Ang alam ko po, ang pakay ay gawing marupok ang reputasyon ng pamilya para mas madaling maitulak kay Don ang expansion contract at mga transfer paper." Hindi na napigilan ni Isela. "Kaya ninyo kami minanmanan? Kaya ninyo kami sinusubaybayan? Dahil gusto ninyong gamitin kahit ang buhay namin?" "Hindi ganyan yon," sabat ni Leudan, ngunit halata sa kanyang muka ang pagkataranta. "Business decision lang ang lahat." "Business?" singhal ni Isela. "Pati ang katawan namin gagawin ninyong business?" Lalong tumindi ang tensyon nang buksan ni Brando ng huling set ng footage. Dito na nakita ang pinaka-nakakalibot na bahagi. Isang kuha sa service corridor na bihirang daanan ng mga amo. Nasa video sina Leudan at Belenya, magkausap. Hindi malinaw ang audio pero nang in-enhance ni Brando ng kasunod na clip mula sa malapit na kamera na may audio pickup, unti-unting narinig ang usapan. "Siguraduhin mong hilo ang mga babae," boses ni Belenya. "At kapag nagkaproblema, mas mabuti, mas mabilis bumagsak ang pamilyang yan kapag may bahid na ang pangalan." Pagkarinig niyon, parang may dumagan sa dibdib ng lahat. Hindi man eksaktong pag-aamin iyon sa lahat ng detalye, sapat na upang maunawaan ang kabuuan. Hindi ginahasa o dinahas ang tatlong magkakapatid, ngunit sinadya silang ilagay sa sitwasyong mahina, magulo at madaling pagmulan ng iskandalo.
Ang mga relasyong totoo at nabuo sa pag-ibig ay ginamit ng mga taong ito upang maghasik ng mas malalim na gulo at sirain ng pamilya mula sa loob. Umalingaw-ngaw ang isang malakas na tunog nang ihampas ni Don Severino ang kanyang palad sa mesa. "Mga hayop kayo!" bulong niya, ngunit mas nakakatakot ang kanyang bulong kaysa anumang sigaw. "Severino, pakinggan mo ako!" nanginginig na sabi ni Belenia. 12 taon kitang pinapasok sa bahay na ito dahil kaibigan ng asawa ko, sabi niya. Dahan-baran, bawat salita'y lason sa bigat. "Ito ang isusukli mo?" Napaupo si Belenia. "Hindi ko intensyon saktan ng mga bata. Gusto ko lang mawala ang kontrol nila sa'yo. Ako ang hanapin mo kapag bumagsak ang lahat." Parang napandidiring tumingin si Don Severino sa kanya. Samantala, si Atty. Virel ay biglang nagbago ang tono. "Don, may mga bagay pang hindi malinaw dyan. Hindi sapat ang video para..." "Tumigil ka, Virel," malamig mi sabi ni Don Severino. "Masyado kitang pinagkatiwalaan." Hindi na nakatiis si Amelis at humarap sa ama. "Papa, nakita mo na. Hindi kami ang may pakana. Hindi kami ang sumira sa pamilyang ito." "Hindi." Mahina ngunit buo ang sagot ni Don Severino. "Hindi ako ang nagbigay ng puwang para masira ito." Lahat ay napatingin sa kanya. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakita ng tatlong magkakapatid ang ama nilang hindi bilang matigas na haligi ng mansyon, kundi bilang isang lalaking wasak ang loob. Hindi siya iyak, pero ang paraan niyang pag-upo, ang bigat ng paghinga niya, at ang pagtitig niya sa monitor ay sapat na upang maunawaan ng lahat na may gumuho sa loob niya. Unti-unti niyang nilingon ng tatlong anak. "Amelis," mahinang sabi niya, "pinag-isip kita na kailangan mong maging matibay para sa lahat." Napayoko si Amelis, lumuluha. "Izela, pinaramdam ko sa iyo na ang pagsuway ay kasalanan kahit maraming beses tama ka." Napasinghap si Izela ngunit walang naisagot. "Siriena," naninginig ang boses niya, "pinaniwalaan kitang mababaw ang mundo mo dahil musika ang gusto mo. Hindi ko nakita na doon ka pala humihinga." Tuluyan nang napaiyak si Sirena. Lumapit si Don Severino sa tatlo, hindi bilang hukom, kundi bilang amang ngayon lang natutong maglakad ng walang yabang. Tumigil siya sa harap nila at marahang nagsalita. "Patawarin ninyo ako." Tahimik ang buong study room. Kahit sina Rufino at Aling Sinovia ay hindi makapaniwala sa naririnig. Ngunit hindi pa roon nagtatapos ang gabi. Tumayo si Don Severino at muling hinarap sina Leodan, Belenia at Atty. Virel. Bumalik ang tigas sa kanyang tindig, ngunit iba na ito ngayon. Hindi na ito yabang ng isang mayaman, isa na itong malamig na desisyong dala ng katotohanan. "Rufino," utos niya. "Don, ipatawag mo si Salveyon Dimandal. Ngayon din, gusto ka ng independent investigator sa bahay na ito bago sumikat ang araw." "Opo." "Brando, huwag mong palalabasin ang compound ang tatlong yan. I-secure mo ang buong opisina at lahat ng files ni Leodan at Virel." "Opo, Don." "Aling Sinovia, walang magtatapon ng kahit anong papel, hard drive, cellphone o susi. Lahat ng tao sa bahay iisa ang sasabihin. Magsisimula na ang paglilinis." Napatingin si Belenia sa kanya, halos nagmamakaawa. "Severino, huwag mo kong ipahiya sa ganito." Mabagal na lumingon si Don Severino. "Hindi ako ang nagpahiya sa'yo, sarili mo." Tumahimik ang lahat. Makalipas ang ilang oras, habang unti-unting kinukumpiska ni Brando at ng ilang tapat na tauhan ng mga dokumento, dumating si Salveyon Dimandal, isang dating pulis na kilala sa pagiging tuso ngunit matuwid. Mabilis niyang sinimulan ang pagkuha ng testimonya, pag-back up ng CCTV at pag-imbentaryo ng papeles sa opisina. Habang abala ang lahat, tahimik na naupo si Don Severino sa lumang armchair sa study room. Nasa tabi niya ang rosaryo ni Helena, ang parehong rosaryong matagal na niyang hindi hinahawakan. Lumapit si Amelis, ngunit hindi agad nagsalita. "Ayaw mong maniwala sa akin noon," mahinang sabi niya. "Hindi lang iyon ang kasalanan ko," tugon ni Don Severino. "Ayaw kong makita ang kahit anong hindi ko kontrolado." Lumapit din si Gisela at si Sirena. Maya-maya, sumunod sina Luceran, Tavino at Nimuel,
ngunit nanatili sa medyo malayo bilang paggalang. Hindi pa mawawala ang sakit, Papa, sabi ni Gisela ng diretsyo. Alam ko, sagot niya. Hindi rin basta mabubura ang lahat ng nasabi mo. Alam ko rin. Si Sirena ang unang lumapit at niyakap siya. Saglit nang, ngunit sapat para manginig ang matandang lalaki sa bigat ng sandaling iyon. Sunod si Amelis at pinakahuli si Gisela. Hindi ganap na yakap ng kapatawaran, kundi yakap ng pagbubukas ng pinto. Sa labas ng study room, nagpapatuloy ang pagdakip sa katotohanan. Sa loob naman, nagsisimula ang mas mahirap na laban, ang muling pagbuo sa isang pamilyang matagal ng buhay, ngulit hindi kailanman naging tunay na buo. At sa pagsikat ng araw sa ibabaw ng mansyon ng mga Valmores, malinaw na hindi na sila babalik sa dating anyo. May mga babagsak, may mga kakasuhan, may mga lihim pang mabubunyag sa mga susunod na araw. Ngulit sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, ang bahay na iyon ay hindi na lamang pahimik. Unti-unti na itong nagiging tapat. Bago tayo dumako sa pinakahuling bahagi ng ating istorya, makikisuyo muna ako sa'yo. Mag-iwan ka naman ng komento kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Habang sabay-sabay nating tinatahak ang wakas ng kwento ng pamilyang Valmores, sana ay mangatili ka hanggang dulo. Dahil dito natin makikita na may mga tahanan na halos gumuho na, pero kapag piniling ayusin ng bawat isa ang sarili nilang sugat, posible pa ring magkaroon ng panibagong umaga. Pagkatapos ng magdamag na pagkuha ng ebidensya, pagsil ng mga opisina, at pagdating ng investigator na si Salveyon de Mandal, nagbago ang ihip ng hangin sa mansyon ng mga Valmores. Hindi na iyon bahay na pinamumunuan lamang ng takot at katahimikan. Unti-unti na itong naging tahanang pinapasok ng katotohanan. Masakit, magulo, ngulit kailangan. Sa loob lamang ng ilang linggo, tuluyang nabuwag ang pakana ni na Leo Dan Sarmiento, Attorney Virel Navarro at Belenia Fuentebuena. Sa tulong ni Salveyon, ni Rufino at ni Brando, natuklasan ang mas marami pang dokumentong matagal nang itinatago sa loob ng tracking office at legal files ng kumpanya. May mga forged signatures sa ilang draft contracts, may mga transfer clauses na sadyang isiniksik upang kapag nasangkot sa eskandalo ang pamilya Valmores, mabilis na maililipat ang kontrol ng ilang ari-arian sa mga dummy corporation na konektado kina Leodan at Virel. Natuklasan din ng ilang bank transaction na pumasok sa account ng dating dalawang security guard na sina Marlon at Teban. Hindi pala simpleng paninira ang gusto nila, sabi ni Gisela habang binabasa ang buod ng report sa study room isang hapon. Buong kabuhayan natin ang target. Tahimik na nakaupo si Don Sivelino sa harap ng mesa. Hindi na siya kagaya ng dati na agad magagalit o sisigaw. Mas tahimik siya na yon, pero mas mapanuri. Hindi kabuhayan lang, mahinang sabi ni Amelis. Pati dangal, pati isip mo, Papa. Tumanggo si Don Severino. Kapag napirmahan ko ang mga papel na iyon, unti-unti sanang mapupunta sa kanila ang kontrol sa negosyo. At kapag nabaliw ako sa hiya o sa galit, mas mabilis nila akong mapapalibutan. Pinaglaruan nila ang buong bahay na ito. Bulong ni Siriena. Hawak-hawak ang tasa ng salabat na pilit ipinapainom sa kanya ni Aling Senovia dahil lagi na siyang nilalamig. Hindi tumakas sina Ludan at Virel sa kaso, ngunit hindi rin sila agad nakalaya sa pananagutan. Isinampa ang mga reklamo laban sa kanila, fraud, conspiracy, coercion at iba pang kasong may kaugnayan sa pagmanipula sa negosyo at pribadong buhay ng pamilya. Si Belenia naman, kahit hindi kasing bigat ng kriminal na pananagutan ng dalawa, ay tuluyang pinutol sa buhay ng mga Valmores. Nang huling beses siyang lumabas sa mansyon, wala nang sosyal na ngiti sa mukha niya. Huminto siya sa pinto at hinarap si Don Severino. "Hindi mo ba ako mapapatawad?" Tanong niya. Halatang pagod at bagsak ang anyo. Matagal siyang tiningnan ni Don Severino bago sumagot. "Mapapatawad kita bilang tao, pero hindi na kita pagkakatiwalaan bilang bahagi ng buhay namin." Napayuko si Belenia. "Minahal kita sa paraan na alam ko." "Maling pagmamahal ang ginamit mo," sagot ni Don Severino, "at muntik mo kaming ubusin."
Tuluyang nang umalis si Belenia nang walang lumilingon sa kanya. Ngunit kahit unti-unting naaayos ang panig ng hustisya, hindi pa tapos ang tunay na laban ng pamilya Valmores, ang paghihilom mula sa loob. Makalipas ang isang buwan, ipinatawag ni Don Severino ang 3 niyang anak sa hardin sa likod ng mansyon, malapit sa lumang gazebo kung saan minsang umiinom ng teel si Helena kapag hapon. Hindi iyon formal na pagpupulong. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, wala siyang dalang papel, wala ring kasamang ni isang staff o abogado. Naroon sina Amelis, Gisela at Siriena. Maya-maya, dumating din sina Luceran, Tavino at Nimuel, ngunit tumayo lamang sa di kalayuan bilang paggalang. Pinatawag ko kayo, bungad ni Don Severino, hindi para utusan, kundi para umamin. Nagkatinginan ng magkakapatid. Ako ang dahilan kung bakit naging madali para sa mga taong iyon na sirain tayo. Hindi dahil masama ako, kundi dahil naniwala akong sapat na ang pagbibigay ng pagkain, tirahan at pangalan para matawag na mabuting ama. Walang nagsalita, hinayaan nila siyang magpatuloy. Amelis, habang tumitingin sa panganay, pinilit kitang maging kahalili ng nanay mo sa lahat ng hindi mo naman responsibilidad. Masyado kitang ginawang simbolo ng pagiging maayos, kaya hindi ko na itanong kung pagod ka na ba. Nangingilid ang luha sa mga mata ni Amelis. Pagod na po ako noon, Papa. Tumanggo si Don Severino, at huli ko lang narinig. Nilingon niya si Gisela. Ikaw naman, sa tuwing lumalaban ka, iniisip kong pagmamataas iyon. Hindi ko nakita na madalas, ipinagtatanggol mo lang ang tama. Gusto ko lang naman pong may makinig sa mga tao sa bukid. Hindi kasi lahat ng tao marunong magsalita sa harap mo. Ngayon alam ko na, tugon niya. Pagkatapos, lumipat ang tingin niya kay Siriena. At ikaw anak, tuwing tumutugtog ka, iniisip kong libangan lang iyon. Hindi ko nakita na doon mo tinatahi ang mga punit na nararamdaman mo. Tahimik na tumulo ang luha ni Siriena. Akala ko po talaga hindi niyo na ako kailanman maiintindihan. Hindi man buo, susubukan ko ngayon. Maya-maya, marahang humakbang si Luceran palapit sa kanya. Don Severino, maingat niyang sabi, alam kong galit pa rin kayo at may karapatan kayo, pero hindi ko iiwan si Amiris. Si Tavino naman ay sumunod. Ganon din po ako kay Gisela. At si Nimuel, bagamat tahimik, ay nagsabi rin lang, hindi ako perpekto, pero pananagutan ko si Siriena at ang anak namin. Huminga ng malalim si Don Severino. Ang dating Don Severino marihil ay sisigaw, magbabanta, o ipapaalis ang mga lalaking iyon. Ngunit ibang tao na ang nakatayo ngayon sa gitna ng hardin. Hindi ko kayo lubas na kilala, Sabi niya. Pero malinaw na mas pinotektahan ninyo ang mga anak ko kesa sa ilang taong matagal ko nang pinagkakatiwalaan. Hindi ko mababawi ang mga nasabi ko noon, pero hindi ko na rin haharangin ang landas ninyong bumuo ng pamilya kung tunay kayong maninindigan. Napasinghab si Siriena at napahawak sa kamay ni Nimuel. Tumingin si Tavino kay Isela. Narinig mo yon? Baka bukas bawiin niya. Pabulong nitong sagot, ngulit may nangiting matagal nang hindi nakikita sa kanyang mukha. Napailing si Don Severino. Naririnig kita, Isela. Sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming buwan ng unos, may napangiting totoo sa pagitan nila. Mabilis ang pagdaan ng panahon pagkatapos noon, hindi dahil minadali ng kwento, kundi dahil ang buhay mismo ang gumalaw ng tuloy-tuloy. Sinimulan ni Don Severino ang mga pagbabagong matagal nang ipinaglalaban ng kanyang mga anak. Kay Amelis, ibinigay niya ang buong pangangasiwa sa isang bagong proyektong matagal ng pangarap ng dalaga, isang maternal health center na itatayo sa lumang gusali malapit sa bayan. Tinulungan siya ni Luceran sa disenyo ng serbisyo, lalo na para sa mga buntis na walang kakayahang magpa-check up sa pribadong ospital. Sigurado ka ba rito, Papa? Tanong ni Amelis nang pirmahan niya ang papers para sa renovation. Masigurado ako riyan kesa sa maraming kontratang pinirmahan ko noon, sagot niya. At gusto kong sa proyektong ito,
Pangalan mo ang makita. Hindi apelyido ko lang. Doon unang napayak si Amelie sa harap niya nang walang pagtatago. Kay Isela, ipinagkatiwala niya ang malaking bahagi ng pamamahala sa eco-farm project ng pamilya. Hindi na basta tubo ang pangunahing batayan, kundi mas maayos na kita para sa mga magsasaka, mas malinis na paraan ng pagtatanim, at mas makataong pagtrato sa mga trabahador. Kasama ni Tavino, pinag-aralan nila ang alternatibong sistema ng patubig at pag-aalaga ng lupa. Minsang nag-i-inspeksyon sila sa bukid, lumapit si Don Severino kay Tavino. Alam kong hindi pa madali para sa iyo ang tumayo sa harap ko. Diretsyong tumingin si Tavino. Hindi po kayo ang kinakatakutan ko. Baka lang masaktan ko ulit si Isela kapag may pagkukulang ako. Tahimik na tumanggo si Don Severino. Kung sasaktan mo siya, ako ang haharap sa iyo. Pero kung mamahalin mo siyang maayos, tutulungan kitang maging matatag para sa kanila. Hindi man iyon malambing, para kay Tavino ay sapat na iyong unang piraso ng pagtanggap. Kay Sirena, ipinagkatiwala ni Don Severino ang lumang guest house sa silangang bahagi ng estate upang gawing music and healing studio. Tumulong si Nemuel sa pag-restore ng mga lumang instrumento ni Helena, kabilang ang upright piano sa music room. Si Sirena, na dati parang ibong nakasilip lang sa bintana ng sariling buhay, ay unti-unting naging babaeng may sariling tinig. "Papa?" sabi niya minsang magkatabi sila sa guest house habang pinapakinggan ang tunog ng inaayos na violin. "Alam mo bang pangarap ni Mama na magkaroon ng lugar kung saan pwedeng tumugtog ang mga batang hindi kayang bumili ng instrumento?" Napatingin si Don Severino sa kanya. Hindi niya sinabi sa akin iyon. Marami po kayong hindi na pag-usapan ni Mama, pero hindi ibig sabihin nun, huli na para ituloy. Sa puntong iyon, napayuko si Don Severino at ngumiti ng mapait ngunit payapa. Buti na lang may mga alaala kayong hindi nyo hinayaang mamatay. Lumipas ang mga buwan at dumating ang panahon ng panganganak. Unang nagsilang si Amelie ng isang batang babae sa health center na siya mismo ang tumulong magpatayo. Nandoon si Luceran, nanginginig ang kamay habang hawak ang anak nilang maliit ngunit malusog. "Anong ipapangalan natin?" tanong ni Luceran, luhanan ang mga mata. "Helisara," mahinang sabi ni Amelie, "para kay Mama at para sa bagong simula." Sumunod si Isela na nagsilang ng kambal na lalaki matapos ang mahabang oras ng labor na halos ikabaliw ni Tavino sa kaba. Nang marinig niya ang unang iyak ng mga bata, napaupo siya sa sahig at napatawa sa gitna ng luha. "Dalawa agad," sabi niya kay Isela nang mahina siyang makangiti pagod na. "Sabi ko sa'yo, hindi simpleng problema ako," sagot ni Isela kahit lupaypay. Pinangalanan nila ang kambal na Tavriel at Sornan. Pinakahuli si Sirena na nagsilang ng isang batang lalaking tahimik ngunit matagas ang baga sa iyak. Nang ipinahawak iyon sa kanya ni Nemuel, hindi agad siya nakapagsalita. "Ang liit niya," bulong niya. Pero buong buo, sagot ni Nemuel. "Mirelo," sabi ni Sirena, parang himig. Sa bawat panganganak, naroon si Don Severino. Hindi bilang hari ng mansyon, kundi bilang amang nagbabantay sa labas ng silid. Nagdarasal, naminginig, at paulit-ulit na humihingi ng tawad sa Diyos at kay Helena sa isip niya. Hindi naging madali ang lahat pagkatapos ng kapanganakan. Nakaranas si Amelie ng pagkalumbay at pagod sa pag-aalaga sa sanggol kasabay ng pangangasiwa sa health center. Nahihirapan si Isela sa pagsabay sa bukid at sa pagiging ina ng kambal. Si Sirena naman ay madalas lamunin ng takot na baka hindi siya maging sapat na mabuting ina. Ngulit sa halip na kimkimin ang lahat, natuto na silang magsabi ng totoo sa isa't isa, sa mga lalaking mahal nila at maging kay Don Severino. Isang gabi, nadatnan ni Don Severino si Amelie na umiiyak sa nursery habang natutulog si Helisara. "Pagod ka na?" mahinang tanong niya. Tumango si Amelie. "Opo, at nahihiya po akong aminin." Lumapit si Don Severino at unang beses niyang kinalong ng maayos ang apo niya habang pinapahinga ang anak. Dati, akala ko ang pag-amin ng pagod ay kahinaan. Hindi pala.
Babala pala iyon na kailangan mong may makatuwang. Minsan naman sa bukid, nadatnan niyang nakikipagtalo si Isela sa supplier na gustong bumalik sa dating mapanirang chemical plan. Hinding-hindi ako papayag, mariing sabi ni Isela. Hindi porke mas mabilis, tama na. Tahimik siyang nanood mula sa likod. Nang umalis ang supplier, lumapit siya sa anak. Mas mahusay ka na rito kaysa sa akin, ani niya. Hindi pa, sagot ni Isela. Pero hindi na ako natatakot kahit may sumalungat. Dahil natuto ka ng manindigan, sagot niya. At isang hapon habang tumutugtog si Syriena sa guest house studio para sa ilang batang tinuturuan niya, huminto siya nang mapansing may nakaupo sa likod. Si Don Severino iyon. Hindi niyo naman po sigurong sasabihing maingay, pabirong sabi niya. Hindi, sagot niya. Ngayon ko lang naintindihan kung bakit gusto ito ng ranay mo. May mga huling laban ding kinaharap ang pamilya. Naghain sina Leodan at Viral ng ilang legal na maneuver upang pahabain ang kaso at palabasing gawa-gawa lamang ang ebidensya. Ngunit dahil buo na ngayon ang testimonya ng mga tauhan, malinaw ang CCTV at matibay ang records na inipon ni Salvion, hindi na nakausad ng malayo ang kanilang depensa. Sa huling hearing, tumayo si Don Severino, kasama ang 3 anak at ang mga lalaking pinili nilang makasama. Sa labas ng hukuman, dinumog siya ng media. Don Severino, ano po ang masasabi ninyo sa eskandalo ng inyong pamilya? Tanong ng isang reporter. Tumingin siya sa kamera, saka sa mga anak niyang nakatayo sa likod niya. Bawat isa ay may kargang sanggol o may hawak ng kamay ng minamahal. Ang totoong eskandalo ay hindi ang pagkakamali ng mga anak ko sa pag-ibig. Ang totoong eskandalo ay ang katigasan ng ulo ng isang ama na mas pinahalagahan ang yabang kaysa pakikinig. Buti na lang hindi pa huli ang lahat para sa amin. Makalipas ang 3 taon, ibang-iba na ang mansyon sa burol ng San Jacinto. Ang Maternal Health Center ni Amelis ay kilala na sa buong lalawigan at dinadayo ng mga kababaihang walang kakayahang magpagamot sa malalayong ospital. Ang eco-farm ni Isela at Davino ay naging modelo ng maayos at makataong agrikultura sa lugar. Ang music and healing studio ni Syriena at Nimuel ay naging tahanan ng mga batang gustong matutong tumugtog at ng mga inang nais uling huminga matapos ang mabibigat na pinagdaanan. Sa malawak na damhuhan ng mansyon, nagtatakbuhan sina Helisara, Tavriel, Sornan at maliit na Mirelo. Habang sa veranda ay tahimik na nakaupo si Don Severino. Nasa kamay niya ang lumang rosaryo ni Helena. Lumapit si Aling Zenovia at marahang sabi, "Mas maingay na po ang bahay ngayon, Don." Ngumiti siya ng bahagya. "Oo, pero ngayon hindi nakatahimikan ang hinahanap ko. Sa di kalayuan naririnig ang halakhak ng mga anak at apo ko." Sa wakas, ang mansyon na mansang naging kulungan ay naging tahanan na ulit. Hindi perpekto. Hindi walang sugat, ngunit totoo, buhay at buo sa paraang hindi nabibili ng yaman. At sa unang pagkakataon matapos ng napakaraming taon, nang tumingla si Don Severino sa dapit hapon, hindi na siya nag-iisa sa bigat ng nakaraan. Dahil ang pamilya na mansang halos gumawa ay natutong muling mabuhay, hindi sa pamamagitan ng paglilimot, kundi sa pamamagitan ng pag-amin, pagtanggap at pagpiling magmahal ng tama habang may panahon pa.